State of the Nation. Counterflow, no? Arang taxi. Napaatras ang taxing ito sa Iloilo City. Nag-counterflow kasi ito, kaya di agad nakausad ang kasalubong na emergency vehicle ng MDRMO. Pagpapaliwanagin ng Land Transportation Office ang taxi driver. Ayon naman sa taxi company kung saan mahigit 12 taon na siyang namamasukan, sinabi raw ng tsoper na sumunod siya sa tricycle na nag-counterflow din sa akalang libre na ang lane. Bukod sa posibleng suspendihin ng kumpanya ang tsoper, isasailalim din siya sa retraining para sa driver's safety. 2 bangkay ang natagpuan sa magkahiwalay na lugar. Ang isa, nakasilid sa drum at iniwan sa bangin sa Antipolo, habang ang isa, tumulutang naman kasama ng mga basura sa Quiapo Pumping Station. May report si Jamie Santos. Sa gitna ng paghihiwalay at pag-ahon ng mga basura sa MMDA Quiapo Pumping Station sa Maynila pasado 2:00 ng hapon, tumambad sa mga taga-MMDA ang bangkay ng isang lalaking 55 hanggang 60 years old. Nireport ito sa MPD Station 14 na agad nakaresponde. Hawak na ng MPD Homicide Section ng investigasyon. Ang lalaki ay naka-brown shirt, black shorts, may black reading glasses at may tattoo sa kaliwang balikat na tila may pangalang Guardian. Wala naman daw nakita ang mga pulis na palatandaan ng panlabas na pinsala sa biktima. Pero nasa advanced stage of decomposition na ang lalaki. Papa-autopsy natin to, no? Para malaman natin kung meron tong foul play. Hindi pa rin natin siya identified at wala pa rin nagkiklaim dito sa ating biktima. Inaalam pa kung sino ang lalaki at bakit siya namatay. Baka may mga kamag-anak na naghahanap dito. Pakipundahan po kung sakasakali at tumutong tayo itong description ng victim natin. Sa bangi naman sa Antipolo City, inangat sa tulong ng lubid ang plastic drum na ito na nakita ng ilang kabataan kahapon. May bangkay pala sa loob. Akala po nila yun kalakal. At nung pagbukas po nila, tumambad po sa kanila ang paa. Kaya immediately pumunta sila sa pinakamalapit na pulis. Naka-plastic pa ang bangkay. Nakamaong short at puting t-shirt ang babae, hanggang baywang ang buhok. Meron siyang tattoo na gagamba malapit sa tiyan at sa kaliwang hita ay tattoo ng ahas na may nakasulat na Noemi. Natunto ng GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na kinilalang si Rana Ayesa Baluyot. Sabi ng kanyang kapatid, madaling araw ng January 20, huling nakita si Rana Ayesa sa Barangay Kupang, Antipolo City. May sumundo raw sa kanyang babae at lalaking nakamotorsiklo. Hindi malinaw kung ano ang kaugnayan ng biktima sa dalawa. Mula raw noon ay hindi na nila nakontak si Rana Ayesa. Stay siya po para po sa pagkawala ng kapatid ko. Last po na sinabi niya, may binanggit daw po siyang pangalan. Sabi daw po, wala na daw po siya ibang hahanapin. Kundi po yung binanggit niya lang pong pangalan. Patuloy ang investigasyon ng Antipolo Police. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nausog sa Pebrero ang pagbasa ng sakdal dapat ngayon kay dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Tagayin kasi sila ng mga apela. Hakbang na tingin ng prosekusyon ay delaying tactic. Isa sa mga hiling ni Revilla ang malipat ng piitan. Kaya ang mga maestrado ng Sandigan Bayan siniyasat mismo ang selda ni Revilla sa New Quezon City Jail. May report si Maki Pulido. Babasahan dapat ng sakdal si dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado mula DPWH Bulacan 1st District sa Sandigan Bayan 3rd Division. Pero imbes na tumugon sa kasong malversation kaugnay sa 92 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, naghain ng mga musyon ang mga akusado. Ang nais ng kampo ni Revilla, ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process. Ibalik sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan at ilipat siya sa PNP Custodial Facility mula sa New Quezon City Jail. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case.
Inapela naman ng akusadong si Emelita Huat, engineer ng DPWH Bulacan, na makulong siya sa Bulacan Police Provincial Office. Musyon naman ng abogado ni Juanito Mendoza na pag-isahin sa isang dibisyon ang kasong graft at malversation. Ang mga musyon tinawag ng prosekusyon na delaying tactic. Sa huli, ipinagpaliban ng korte ang arraignment. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay re-resolbahin na ng mga mahistrado ang mga musyon. Matapos ang pagdinig sa 3rd Division, diretso sina Revilla sa 4th Division para naman sa arraignment ng kasong graft. Si Emelita Huat lang ang tumugon ng not guilty, habang ang kampo ni Revilla umapela ring ibasura ang kaso at ibalik ito sa ombudsman. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga musyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Nireset din ng 4th Division ang arraignment sa February 9. Para malaman kung may basihan ang hiling ng kampo ni Revilla na malipat sa PNP Custodial Center, ininspeksyon mismo ng 3 hukom ng Sandigan Bayan ang Quezon City Jail Male Dormitory. Sa 2 oras na inspeksyon, sinilip ang selda ni Revilla at iba pang pasilidad. Paglabas nila bago mag-2:00 ng hapon, tikom ang bibig ng mga hukom. Wala naman po kami nakikitang basihan. We assured them that this is a secured facility, bago, modernong facility at mas makatao nga. Mag-isa sa selda si Revilla habang nakabukod pero magkakasama ang 4 na kapwa akusado. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang parang complicated kung magsasama-sama po sa selda. Ininspeksyon din ng mga mahistrado ang female dormitory sa Camp Karingal kung saan naman nakapiit ang babaeng kapwa akusado ni Revilla. Si Senator Joel Villanueva naman na nahaharap sa mga reklamong malversation kaugnay sa umunoy ghost flood control project sa Bulacan. Nagsumite ng counter affidavit sa Justice Department bago ang preliminary investigation sa Lunes. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sinikap ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang senador pero mabilis siyang umalis. January 20 ang orihinal na deadline para sa counter affidavit ni Villanueva pero pinalawig sa January 26 matapos paboran ng prosekusyon ang kanyang musyon. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Quezon City at Batangas ang mga nanay na tinangka umanong ibenta ang kanika nilang mga anak. Sa Cagayan de Oro naman, hinahanap ang nag-iwan sa bubong ng eco bag na may lamang sanggol. May spot report si June Veneracion. Laking gulat ng mga taga-barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City nang pagbukas nila sa isang eco bag na iniwan sa bubong ng isang bahay. Sanggol na meron pang umbilical cord ang tumambad. Stable ang lagay ng baby matapos masuri sa ospital. Inaalam na rin ng barangay ang pagkakailanlan ng nanay ng bata. Nag-deploy na tag mga BHW aron nga among sutaon kay naaman mi datos nga naay 14 ka mga nakay nga mama nga naa-address sa among likod kani makita man nato 14 sa bulan gyud sa January 2 paingon sa isa ka bulan nga kana muni sila ang mga manakay muning among gipadtuan. Pangatlong kaso na ito ng inabandonang bagong silang na sanggol sa barangay. Sa Batangas City, sinagip ng PNP Women and Children Protection Center ang isang sanggol na 3 buwang gulang mula sa ina nitong ibinebenta umano online ang anak sa halagang 75,000 pesos. Arestado ang ina na kakauwi lang sa Pilipinas kasama ang anak na isinilang sa Vietnam. Nung tinanong namin bakit binibenta, according to her, para makabalik siya sa Vietnam at magtrabaho ulit. Isang araw bago nito, arestado rin ng isang buntis na nagtangka ring ibenta ang 1 taong gulang na anak kapalit ng 25,000 pesos. According sa kanya, 7 ang naging anak niya. Itong binenta niya pang 7, tapos buntis siya ngayon ng 3 months ulit. Hindi daw siya sinusuportahan ng kanyang asawa. Posibleng makulong habang buhay ang mga naarestong ina dahil sa expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Ma'am, kayo po ba may gusto po kayong sabihin? Pasensya na po. Pasensya na po. Sorry po. Ngayong buwan lang, 3 baby ang nasagip ng WCPC mula sa online bentahan.
8 online site ang napasara at may 10 pa raw na tinututukan. Hindi rin kami napapagod na suyurin sila. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pwedeng dahil sa pagkain, namamana o di kaya'y dala ng katandaan ang diverticulitis. Sakit ito sa bituka na iniinda ni Pangulong Bongbong Marcos at dinanas din ng ilang personalidad gaya ni Pope Francis at Frank Sinatra. Kung paano yan may iwasan, alamin sa report ni Oscar Oida. Noong buhay pa sina Pope Francis na namatay sa stroke noong 2025. Crooner Frank Sinatra na namatay sa heart attack taong 1998 at dating US Senator John McCain na ginupo ng brain cancer noong 2018. Pare-pareho silang nagka-diverticulitis o pamamaga sa large intestine o malaking bituka. Ito rin ang impeksyong ininda kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya siya na ospital. I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Kaya sa Malacanang lang muna ang Pangulo para sa mga pribadong pulong ayon sa Presidential Communications Office. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Ang diverticulitis ay pamamaga ng diverticula, ang maliliit na pouch na nabubuo sa malaking bituka. Ayon sa website ng Mayo Clinic, isang non-profit academic medical center sa Amerika, maaari itong magdulot ng diarrhea at pagdumi ng dugo. At ayon sa isang eksperto, sino mang meron nito ay posibleng makaramdam ng matinding sakit. Ang pinaka-cardinal na symptom niyan is yung pain, abdominal pain. It can be a sharp pain dun sa may left side usually. Kung nasa right side siya, para siyang appendicitis. So it's aggravated by movement. Kapag tinouch mo on pressure, masakit siya. Tapos isa pang niya is it can be associated with fever. Mas karaniwan ito sa mga edad 50 pataas at pwede ring mamana. At isa rin daw sa posibleng dahilan niyan ang mga kinakain natin. One is probably yung dietary and it's probably related sa decrease ng fiber intake tsaka increase ng high fat na diet. This can essentially cause ng constipation and dahil doon mag-i-increase yung pressure doon sa colon. May mga paraan naman daw para maiwasan ito. Increase your fiber intake. Of course, yung bawas-bawasan natin yung pagkain ng mga processed meat, mga taba, Of course, yung healthy lifestyle, regular exercises, increase your fluid intake. So anything siguro na para maiwasan natin yung maging constipated tayo. Talagang malaking tulong. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sparkle star Kailin Alcantara ibinahagi ang video ng kanyang 5-year-old self na bibo sa pagsayaw ng ballroom sa classroom. Forever daw niyang i-repost ang special childhood memory sa Bicol na pinagsimulan daw ng kanyang pangarap. Encantadia star Glyza De Castro dadalo sa International Film Festival Rotterdam sa Netherlands para sa world premiere ng GMA Public Affairs and GMA Pictures documentary film na 58th na tungkol kay Reynaldo Bebot Momay, ang photojournalist na ika-58 biktima ng Maguindanao Massacre noong 2009. Kapuso comedian na si Bubay, stable na ang lagay matapos mag-collapse sa gitna ng show sa Bansud Oriental, Mindoro. Nakabalik din sa stage si Bubay kasama si Super Tekla matapos ang ilang minuto. Itinuloy nila ang performance as guest artists ng Basudani Festival. Ayon sa Sparkle GMA Artist Center, sinusuportahan nila si Bubay sa kanyang recovery ngayon. Grateful naman daw si Bubay sa suporta ng fans.
More than 10 million views na and counting ang online teaser ng The Secrets of Hotel 88 na pinagbibidahan ng ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates. Roller coaster po talaga kasi yung Hotel 88. Kahit kami talaga, kailangan naming hintayin talaga yung kwento, ganyan. Kasi po, dami po talagang secrets. Mapapanood na ang Kapuso Mystery Drama Series this first quarter of 2026. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalingaw-ngaw ang burglary alarm sa bangkong ito sa New York State sa Amerika nang pumasok ang isang usa. Pagkabasag nito sa bintana, nakulong sa loob ang usa. Kita sa CCTV at bodycam ng mga responding pulis ang paghabol nila sa usa na kalaunay nagawang talian sa antlers o sungay bago pa hirapang nailabas ng bangko. Kahit tagal na hinintay ng Army Worldwide ang pagbabalik ng BTS at ngayong may world tour na sila kasama ang mga Philo Army sa mga sumagupa para makasecure ng concert ticket. Usuan na yan sa report ni Oscar Oida. Nakuha ko na ba? Nakuha ko na ba, guys? Laban sila sa pag-aabang. Hindi nga lang yan para sa resulta ng bar exam o ng announcement ng mga nanalo sa raffle. Pero parang ganoon na rin ang feeling ng libo-libong army na nakuha sa tiyagaang pagbili ng tickets para sa inaabangang BTS World Tour. Tiyagaan talaga dahil sa labanan ng tickets, it's you and me against the world. Ang Filipino Army na si Raymart Enrico, pang 170,000 sa online queue. Sa punto raw na yun, di na pwedeng maging choosy. Kahit anong seat, papatusin. As a fan, since 2014, hinihintay ko po talaga tong time na to na mapanood sila. At matapos ang halos 3 oras na paghihintay, ticket secured. See you BTS sa Goyang Stadium sa South Korea. Hindi lang taga Philippines yung kalaban mo, parang buong mundo yung kalaban mo that time. Ang internet cafe na ito sa Seoul, South Korea, na puno hindi ng gamers kundi ng BTS fans. Kasamang sumakses ang Pinay na si Joan Marie. Seems like a big dream come true and I'm really happy and excited about that. Kasama ang Pilipinas sa World Tour sa 2027. 3 taon din ang hinintay ng Army para makita ang OT7 sa isang concert stage. Matapos ang kanilang mandatory military enlistments. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.